Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilyang ito sa marumi mong mga kamay, Winona. You are a disgrace to the De Vega name. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latay ng latigo na humiwa sa maingay at marangyang bulwagan ng mansyon. Sa isang saglit ang tawanan ng mga alta sosyedad ng Manila ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kubyertos na pilak na kanina ay kumakalampag sa mga plato ay tila nawalan ng tunog. Nanigas si Winona sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga daliri ay nasa likod pa rin ng leeg ng kanyang biyanan, tinatapos ang pagkakabit ng isang kwintas na diamante, isang hiyas na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na siya mismo ang lihim na bumili bilang regalo sa ika-60 kaarawan ng matanda. Para lamang sa gabing ito, tiniis ni Winona ang 3 buwang puyat sa pag-aayos ng kumpanya para lamang matiyak na ang party ni Doña Consuelo ay magiging pinakamagara sa kasaysayan ng Forbes Park. Kahit ang suot na mamahaling terno ng matanda at ang bawat botelya ng wine sa mesa ay galing sa pawis at talino ni Winona na lagi niyang itinatago sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Mommy, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang tinig ni Winona ay nangangatog halos isang bulong na humihingi ng sagot sa gitna ng kahihiyan. Sa halip na sagot, isang makapal na sobre ang lumipad sa hangin at bumagsak sa kanyang harapan. Ang mga laman nito mga litratong malabo, ngunit malinaw na nagpapakita ng isang babaeng kamukha niya na pumasok sa isang mumurahing motel. Kasama ang isang estranghero ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon ng trahedya. Hindi lang pagiging ambisyosa ang dumi mo, Winona. Sabat ni Armando ang kanyang asawa na lumakad palapit habang hawak ang kamay ng isang babaeng mas bata, mas maputi, at may bakas ng tagumpay sa mga mata. Si Chantal. You are an adulteress. Habang pinapakain kita at binibigyan ng marangyang buhay na gagawa mong maghanap ng ibang lalaki, you are sick. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis parang isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang mga mukha ng mga taong nasa paligid niya, ang mga kaibigang nginingitian siya kanina, ang mga kamag-anak na humihingi sa kanya ng pabor ay biglang naging mga anino ng pangungutya. Gusto niyang sumigaw na ang mga litratong iyon ay peke. Gusto niyang isumbat na siya ang nagpapakain sa kanila. Na ang kumpanyang ipinagmamayaki ni Armando ay malulunod sa utang kung hindi dahil sa kanyang mga diskarte. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Ang bawat salita ay nakabara nagdudulot ng hapdi na mas matindi pa sa sampal. Ito ang annulment papers. Patuloy ni Armando, ang boses ay puno ng puot na tila matagal na niyang inimbak. Inihagis niya ang isang panulat sa paanan ni Winona. Sign it, ayaw ko nang makita ang anino mo sa mansyong ito. 1 minuto pa na narito ka, nararamdaman kong nadudumihan ang bawat sulok ng bahay ko. Bahay mo? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw lamang sa isipan ni Winona. Ang mansyong ito, ang bawat haligi at bawat kurtina ay binayaran ng kanyang mga sakripisyo. Ngunit sa harap ng batas ng tao at sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, siya ay nananatiling isang salot na pilit sumisiksik sa isang pamilyang hindi naman siya tinanggap kailanman. Dahan-dahang napatingin si Winona kay Chantal. Ang babae ay humilig sa balikat ni Armando at hinawakan ang kanyang tiyan nang may mapanuyang ngiti. Salamat, Winona, sa pag-alis. Sa wakas, ang baby namin ni Armando ay hindi na lalaki sa isang bahay na may multong katulad mo. Parang isang punyal na bumaon sa gitna ng kanyang dibdib, ang salitang baby. 10 taon. 10 taon niyang sinubukang maging sapat. 10 taon niyang tiniis ang mga masasakit na salita ni Doña Consuelo tungkol sa kanyang pagiging baog at walang kwentang asawa, habang palihim siyang nagpapagamot at nagdarasal na magkaroon ng sariling pamilya. At ngayon ang pangarap na iyon ay nasa harap niya suot ng ibang babae at ginagamit bilang sandata para tuluyan siyang durugin. Naramdaman ni Winona ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang marangyang chandelier sa itaas ay tila umiikot, ang mga liwanag nito ay nagiging malalabo na parang mga bituin sa gitna ng bagyo. Wala siyang narinig kundi ang sarili niyang paghinga na pasingit-singit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maingat na nag-aayos ng alahas ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang katawan.
Isang malamig na hangin mula sa bukana ng mansyon ang humampas sa kanyang balat, nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Sa gitna ng lahat ng maringal na kagamitan, sa gitna ng milyon-milyong pisong ibinuhos niya para sa pamilyang ito, naramdaman ni Winona ang pinakamatinding lamig. Ang lamig ng pagiging mag-isa. Tumingin siya sa mga mata ni Armando, naghahanap ng kahit katiting na pag-aalinlangan, kahit isang maliit na bahagi ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng altar. Ngunit ang nakita lang niya ay isang estranghero na may pusong gawa sa bato. Isang tanong lang, Armando. Ang boses ni Winona ay gumuhubasag at puno ng pait na hindi kayang hugasan ng anumang luha. Sa loob ng 10 taon na ibinigay ko ang lahat. Kailanman ba ay naging totoo ang kahit isang mahal kita mo o bahagi lang din ito ng palabas na ito? Hindi sumagot si Armando. Tinalikuran niya si Winona at inakay si Chantal palayo na tila ba ang asawa niya ay isa lamang basura na kailangang walisin pagkatapos ng isang maruming handaan. Naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng bulwagan, ang mga piraso ng kanyang buhay ay nakakalat sa sahig kasama ng mga peking litrato. Sa bawat segundong lumilipas ang tanong na binitawan niya, ay tila bumabalik sa kanya paulit-ulit, mas masakit sa bawat dagok. Ito na ba ang dulo ng kanyang sakripisyo? O ito pa lamang ang simula ng isang gabi na walang katapusan? Hindi na po kayo pwedeng pumasok, Ma'am Winona. Utos po ito ni Senyorito Armando at ng Donya. Ang boses ng gwardya ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal na rehas, na unti-unting sumasara sa harap ni Winona. Ang mga kamay na dati ay nag-aabot sa kanya ng paggalang ay ngayon ay mabilis na nagkakandado ng tarangkahan, na tila ba isang may sakit o isang kriminal ang kanilang itinataboy. Nakatayo si Winona sa labas ng malawak na bakuran, suot pa rin ang kanyang mamahaling gown na gawa sa seda. Ang bawat hibla ng tela na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay unti-unti nang nababasa at bumibigat dahil sa biglang pagbuhos ng ulan. Ang langit sa Forbes Park ay tila nakikiramay, ngunit ang ulan nito ay hindi naguhugas ng kanyang sakit. Bagkus ito ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kabilis naging estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat, malamig at mapait. Tumingala si Winona sa mga bintana ng mansyon. Sa itaas nakita niya ang mainit at kulay gintong liwanag mula sa bulwagan. Naririnig pa rin niya ang mahinang himig ng musika mula sa loob, ang party na siya ang nagplano, ang pagkain na siya ang pumili at ang kaligayahan na siya ang nagbayad. Ngunit ngayon ay ipinagdiriwang nang wala siya. Trabaho lang po, ma'am, pasensya na po talaga, dagdag ng gwardya bago ito tumalikod at sumilong sa guardia house. Napakapit si Winona sa malamig na rehas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. 10 taon niyang itinuring na kuta ang bahay na ito. Ang bawat halaman sa garden, ang bawat disenyo ng ilaw sa daanan, lahat ay dumaan sa kanyang mga kamay. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay naging mga anino na lamang na tumatanggi sa kanya. Isang matandang babae ang lumabas mula sa gilid ng gate, hirap sa paglalakad, at basang-basa rin ang laylayan ng kanyang uniforme. Si Lola Basyang, ang pinakamatandang katulong sa bahay na si Winona, lamang ang nakakaalala sa mga kaarawan. Lumapit ang matanda at pilit na inabot ang isang lumang payong sa pagitan ng mga rehas. "Ihakunin mo ito," mahina at paos ang boses ng matanda. "Umalis ka na rito, Winona. Hindi nila deserve ang bawat luhang ibinabagsak mo. Masasamang tao sila at ang langit na ang bahalang sumingil." Lola Basyang, bakit nagawa nila sa akin ito? Ang tanong ni Winona ay nauwi sa isang hikbi na pilit niyang pinipigil. Ang kanyang lalamunan ay masakit na ang bawat paghinga ay parang paglanghap ng basag na salamin. Dahil ang mga taong walang sariling dangal ay kailangang manghila ng iba para lang bumango, iha. Magpakatatag ka. May nakakakita sa lahat ng ito. Ang huling sabi ng matanda, bago siya mabilis na pinabalik ng isang mas batang katulong sa loob, natatakot na makita ng Donya. Naiwan si Winona sa gitna ng dilim, hawak ang lumang payong na tila wala ring silbi dahil sa lakas ng hangin. Ang kalsada ay walang tao, ang mga mansyon sa paligid ay nakapinid ang mga pinto. Siya ang babaeng dati ay tinitingala sa mga business gala, ang babaeng kinatatakutan sa boardroom dahil sa kanyang talino, ngunit ngayon
ay isa na lamang siyang basang anino sa gilid ng kalsada. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lang ito dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig at katapatan. Bawat pangako ni Armando, bawat yakap nito noong mga gabing pagod siya sa trabaho, lahat pa iyon ay bahagi lamang ng isang mahabang panloloko. Sa gitna ng kanyang pagtulala, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na clutch bag na himalang hindi pa nababasa ng husto. Sa pag-aakalang baka si Armando ito na natauhan at humihingi ng tawad, mabilis niya itong kinuha. Ngunit ang pangalang lumabas sa screen ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Don Renato, ang kanyang tiyuhin ang abogado na itinuring niyang pangalawang ama pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Siya ang may hawak ng lahat ng legal na dokumento ni Winona, ang tanging taong nakakaalam ng bawat sentimong pinaghirapan niya. Tito Renato, ang boses ni Winona ay puno ng pag-asa habang sinasagot ang tawag. Salamat tumawag kayo. Itinapon nila ako, tito. Peke ang mga litrato, si Armando ay may ibang babae. Kailangan ko ng tulong nyo. Ngunit sa kabilang linya, hindi ang mainit na boses ng isang ama ang narinig niya. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo bago nagsalita ang matanda at ang kanyang tono ay walang kahit anong bakas ng awa. Winona Hija, mabuti at sumagot ka. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Tungkol ito sa mga property mo, sa mga lupang nakapangalan sa kumpanya at sa mga bank accounts na nakapirma ka. May mga papeles na kailangang ayusin, agad-agad. Napatigil ang puso ni Winona. Bakit sa gitna ng trahedyang ito, ang pera ang unang gustong pag-usapan ng kanyang tiyuhin? Isang malamig na hinala ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Mas matindi pa sa lamig ng bagyong humahampas sa kanyang katawan. Tito, anong ibig ninyong sabihin? Magkita tayo sa opisina ko sa loob ng 1 oras, Winona. Huwag kang magpapahuli. At tandaan mo, sa mundo ng negosyo walang personalan, trabaho lang. Namatay ang tawag. Naiwan si Winona na nakikinig sa tunog ng ulan na tila babawat patak ay isang babala. Bakit parang ang taong huling pinagtitiwalaan niya ay may itinatagong patalim sa likod ng kanyang mga salita? Dahan-dahang ibinaba ni Winona ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay unti-unting naging tuyo at matigas. May kung anong bahagi ng kanyang puso ang namatay sa sandaling iyon, ngunit may isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Walang personalan, Winona. Inaalagaan ko lang ang kinabukasan ng sarili kong dugo. Ang mga salitang iyon ni Don Renato ay tumama sa pandinig ni Winona nang higit pa sa anumang sampal na natanggap niya kanina sa mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ng kanyang tiyuhin, basang-basa ang laylayan ng kanyang gown at tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa mamahaling carpet. Sa loob ng silid na iyon na amoy lumang libro at mamahaling tabako, si Winona ay mukhang isang basahang isinawsaw sa kanal, habang si Don Renato ay kampanteng nakaupo sa kanyang selyang gawa sa balat ng hayop ni hindi man lang nag-alok ng tuyong tuwalya. Tito, anong sinasabi niyo? Ang tinig ni Winona ay halos mawala, tanging ang panginginig ng kanyang mga labi ang nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Dugo ako ang itinuring mong anak mula nang mamatay ang mga magulang ko. Ako ang nagtiwala sa iyo sa bawat pirma at bawat sentimong pinaghirapan ko. Dahan-dahang naglabas si Don Renato ng isang litrato mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa. Isang batang babae na may parehong mga mata ni Don Renato, ang mga matang puno ng ambisyon at kawalang awa. Si Chantal ay anak ko, Winona, ang bunga ng isang lihim na nakaraan na hindi kailanman nalaman ng iyong ama. At ngayon, oras na para ibigay ko sa kanya ang marangyang buhay na karapat-dapat para sa kanya. Ang buhay na kasalukuyan mong tinatamasa gamit ang yaman na dapat ay para sa amin. Tila gumuho ang kisame ng opisina sa ibabaw ni Winona. Ang bawat alaala niya ng pag-aaruga ni Don Renato, ang bawat payo nito sa negosyo, ay biglang nagmura sa kanyang isipan. Hindi ito paggabay. Ito ay pagmamanipula. Hinayaan siyang magpakapagod, hinayaan siyang palaguin ng kumpanya, para lamang sa huli ay anihin ng iba ang lahat ng kanyang itinanim. Ninakaw niyo ang mga pirma ko? Bulong ni Winona habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit at puot.
ang mga dokumento ng transfer ng assets. Noong nakaraang buwan noong sinabi mong kailangan ng re-registration para sa tax, lahat ng iyon ay peke. Ngumiti si Don Renato, isang ngiting mapanuya, na tila ba isang laro lang ang lahat. Hindi sila peke, Winona. Totoo ang iyong mga pirma. Ikaw mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa akin na ilipat ang lahat ng iyon sa isang blind trust. At ang trust na iyon, ngayon ay nasa ilalim na ng pangalan ni Chantal. Wala kang iniwang kahit ano para sa sarili mo dahil masyado kang nagtiwala sa konsepto ng pamilya. Naramdaman ni Winona ang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat pagod, ang bawat gabing puyat niya para iligtas ang kumpanya ng mga De Vega at ang bawat perang itinabi niya para sa kanyang kinabukasan, lahat ay kinuha sa kanya ng taong tinawag niyang tito sa loob ng 2 dekada. Hayop ka! Ang boses ni Winona ay naging isang malalim na ungol ng galit. Hindi mo ito makukuha ng ganoon lang. Ididirekta ko ang kasong ito sa korte. Pananagutan mo ang bawat sentimong ninakaw mo. Tumayo si Don Renato at kinuha ang kanyang telepono. Gawin mo ang gusto mo, Winona. Ngunit bago ka lumabas sa pintong iyan, subukan mong i-check ang iyong bank accounts. Sinigurado ko na ang bawat account na nakapangalan sa iyo ay naka-freeze habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga illegal transactions na isinampa ko laban sa iyo. Ngayong gabi hindi ka lang nawalan ng asawa at tahanan. Wala ka na rin kahit isang kusing sa bulsa mo. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Winona ang kanyang cellphone. Sa bawat pagpindot niya sa mobile banking app, ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok. Account access denied. Account frozen. Unauthorized access. Ang bawat pulang babala sa screen ay parang mga bala na tumatagos sa kanyang pagkatao. Napaupo si Winona sa isang silya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang dignidad, ang kanyang yaman, ang kanyang tiwala, ay naglaho na parang bula sa gitna ng unos. Wala siyang pera para sa abogado. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang matatakbuhan. Lumabas ka na, Winona, malamig na utos ni Don Renato. May mga bisita pa ako. Bukas magiging ganap na ang paglipat ng lahat ng ari-arian mo kay Chantal. Huwag mo nang subukang bumalik dito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga pulis. Dahan-dahang tumayo si Winona. Ang kanyang katawan ay mabigat, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa putikan. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Ngunit sa bawat patak ng tubig na naiiwan niya sa sahig, may isang sumpa ang nabubuo sa kanyang puso. Nang makalabas siya ng gusali, sinalubong muli siya ng malakas na ulan. Ang mga ilaw ng Makati ay tila mga nanunuyang mata na nakamasid sa kanyang pagbagsak. Hawak ang kanyang dibdib na tila sasabog sa sobrang bigat na pasandal si Winona sa isang pader. Saan siya pupunta? Sino ang tatawagan niya kung ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay bahagi ng isang malaking bitag? Ang lamig ng ulan ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding lamig ay ang katotohanang sa gabing ito, wala na siyang kahit anong pag-aari, kundi ang galit na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa bawat hakbang ni Winona sa sementadong kalsada ng Maynila, tila unti-unting tinatapyas ang kanyang pagkatao. Ang marangyang gown na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay isa na lamang basang-basahan na nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan. Wala siyang ibang dala kundi ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang cellphone at ang lumang payong na ibinigay ni Lola Basyang, ang tanging kagamitan na may tunay na halaga sa kanya sa mga sandaling ito. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nang walang patutunguhan, natagpuan ni Winona ang kanyang sarili sa isang maliit at madilim na bus terminal sa Pasay. Doon sa ilalim ng malamig na ilaw ng mga fluorescent bulb, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Lola Basyang bitbit ang isang lumang bayong at suot ang isang kupas na sweater ay matiyagang naghihintay sa kanya sa isang sulok. Ihato malambot na tawag ng matanda nang makita ang anyo ni Winona. Agad itong lumapit at binalot ng isang manipis na kumot ang mga balikat ng dating amo. Alam kong dito ka pupunta. Huwag kang mag-alala, ligtas tayo sa Batangas. Doon walang makakahanap sa iyo. Doon makakahinga ka. Lola, wala na po akong pera. Pati bank accounts ko kinuha na nila. Bulong ni Winona, ang kanyang mga mata ay tulala sa kawalan. Huwag mong isipin ang pera, Winona.
Ang mahalaga ay buhay ka. Halika na bago pa tayo abutan ng umaga rito. Sagot ni Lola Basyang habang inaalakay siya paakyat sa isang lumang bus na amoy usok at pawis. Ang biyahe patungong Batangas ay naging isang malabong panaginip para kay Winona. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana, pinanood niya ang paglayo ng mga ilaw ng Makati. Ang bawat gusali na kanilang nadadaanan ay parang isang kabanata ng kanyang buhay na marahas na isinara. Sa bawat pag-ugong ng makina ng bus at sa bawat pagtalbog nito, sa hindi pantay na kalsada naramdaman ni Winona ang paglayo niya sa mundo ng pagkukunwari. Madaling araw na nang makarating sila sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang hangin dito ay hindi amoy polusyon o mamahaling pabango. Amoy ito ng asintuyong damo at kalayaan. Ang bahay ni Lola Basyang ay isang simpleng bungalo na gawa sa semento at kahoy na papaligiran ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Pasensya ka na sa bahay ko, Winona. Hindi ito mansyon pero dito walang mananakit sa'yo, wika ni Lola Basyang habang binubuksan ang pinto. Pumasok si Winona sa loob. Ang amoy ng katol at sariwang kape ay agad na bumalot sa kanya, nagbibigay ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pinaupo siya ng matanda sa isang maliit na mesang kahoy habang ito ay nagmamadaling nagluto sa kanilang kalan. Ilang sandali pa inihain ni Lola Basyang ang isang plato ng mainit na sinangag na maraming bawang at ilang piraso ng pritong tuyo. Ang usok mula sa kanin ay humahaplos sa mukha ni Winona, tila inaanyayahan siyang bumalik sa katotohanan. Dahan-dahang kumuha ng kutsara si Winona. Sa sandaling malasa niya ang alat ng tuyo at ang tamang kagat ng bawang sa kanin, biglang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ito ang iyak ng pighati na naranasan niya sa mansyon. Ito ay iyak ng pagpapakawala. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, Lola, na hindi lasang pagkukunwari ang kinakain ko ng hikbi ni Winona. Sa mansyon kahit ang pinakamahal na steak ay lasang abo dahil kailangan kong bantayan ang bawat galaw ko. Kailangan kong maging perpekto para kay Armando, para sa Donya. Kain lang, iha. Ubusin mo yan, pag-aalo ni Lola Basyang habang hinahaplos ang likod ng kanyang kamay. Dito sa probinsya hindi kailangang maging perpekto. Dito ang mahalaga ay busog ang sikmura at payapa ang loob. Habang kumakain, naalala ni Winona ang mga huling salita ng kanyang yumaong ama bago ito pumanaw. Winona, kapag ang mundo ay naging masyadong maingay at magulo, bumalik ka sa lupa. Doon mo mahahanap ang lakas na hindi kayang ibigay ng ginto. Ngayon lang niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Nang matapos kumain, tumayo si Winona at lumapit sa bintana na nakaharap sa dagat. Ang kulay abong langit ay unti-unti nang nagiging kulay ube at kahel dahil sa pagsikat ng araw. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang malumanay na awit na nagpapatulog sa kanyang mga galos. Sa gabing ito, nawala ang lahat kay Winona de Vega. Ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman at ang kanyang asawa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang malawak na karagatan, naramdaman niya ang isang bagay na akala niya ay kinuha na rin sa kanya. Ang kanyang sarili. Hindi pa tapos ang lahat. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay matatag na at wala nang panginginig. Kinuha niyo ang lahat ng material na bagay sa akin, pero nakalimutan ninyong ako ang nagtayo ng kahariang iyon mula sa wala. At kung kaya kong gawin iyon noon, kaya ko ring gawin yun ngayon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensahe ni Don Renato. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi alam ng kanyang tiyuhin, at lalong hindi alam ni na Armando at Chantal na may isang susi siyang itinago, isang susi na hindi matatagpuan sa anumang papel o dokumento. Ang bawat pilat sa puso ay may kwento, ngunit ang bawat kwento ay may lihim na sandata. Huwag mong kalilimutan, Winona, na ang iyong ama ay isang taong laging tumitingin sa abot tanaw. Hindi siya nagtitiwala sa tinta lamang dahil ang tinta ay pwedeng burahin o gayahin. Ang boses ni Lola Basyang ay tila isang gabay sa gitna ng kadiliman habang iniaabot niya ang isang maliit at kalawanging kahon na gawa sa bakal. Nakatago ito sa ilalim ng sahig ng kanyang silid, sa loob ng isang hukay na tanging ang matanda lamang ang nakakaalam. Sa loob ng 10 taon, ang kahon na ito ay nanatiling tahimik, naghihintay sa sandaling ang tunay na nagmamay-ari nito ay mawalan ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Winona
habang binubuksan ang kahon. Walang marangyang alhas sa loob. Wala ring tumpok ng pera. Ang tanging naroon ay isang lumang relo ng kanyang ama at isang kulay gintong card na may tatak ng isang tanyag na bangko sa Switzerland, ang kumpanyang humahawak sa foreign trust ng kanilang pamilya. Sabi ng tatay mo nung huling dalaw niya rito, darating ang araw na ang mga taong nakapaligid sa iyo ay magiging mga lobong gutom, patuloy ni Lola Basyang. Sabi niya ang tanging paraan para maprotektahan ka ay ang ilayo ang iyong kayamanan sa abot ng kanilang mga panulat. Dahan-dahang hinaplos ni Winona ang card. Naalala niya ang isang hapon, maraming taon na ang nakalilipas nang dalhin siya ng kanyang ama sa isang espesyal na opisina sa Makati. Doon pinatayo siya sa harap ng isang makina. Sabi ng kanyang ama, laro lamang iyon, isang laro kung saan kailangang kuhanan ng litrato ang kanyang mga mata at ang kanyang mga daliri. Tito Renato, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Bulong ni Winona, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Akala mo ay sapat na ang ninakaw mong pirma ko. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw sa Batangas, nagtungo si Winona sa isang maliit ngunit modernong branch ng bangko na may ugnayan sa International Trust Fund ng kanyang ama. Hindi siya mukhang isang bilyonaryo. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ngunit ang kanyang tindig ay muling naging tuwid, ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag ng talino. Sa loob ng isang pribadong silid, hinarap niya ang isang bank officer. Isang maliit na device ang inilapag sa mesa, isang biometric scanner. Ma'am, kailangan po namin ng iris scan at fingerprint confirmation para ma-access ang account na ito, paliwanag ng opisyal. Ayon sa protocol ng inyong ama, walang anumang dokumento o pirma ang makakagalaw sa pondong ito, kundi ang inyong pisikal na presensya lamang. Not even a legal representative with a power of attorney can override this. Nang itapat ni Winona ang kanyang mata sa lente ng scanner, narinig niya ang isang mahinang tunog ng pagproseso ng system. Ilang sandali pa, ang computer screen ay nagpakita ng isang malaking berdeng checkmark. Kasunod nito ang paglabas ng isang numerong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang pondo sa foreign trust ay hindi lamang buo, ito ay lumago ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ang perang hindi alam ni Don Renato na umiiral. Ito ang perang hindi kayang galawin ni Armando. Ito ang kanyang muling pagsilang. Ilang taon na po itong hindi nagagalaw, Miss De Vega, sabi ng opisyal. Handa na ba kayong i-activate ang pondo? Hindi lang i-activate, sagot ni Winona habang itinutupi ang kanyang mga kamay. Gusto kong ilipat ang bawat sentimo sa isang bagong anonymous corporation. Pangalanan mo itong Phoenix Holdings. Pagbalik niya sa bahay ni Lola Basyang, nabuksan niya ang television, isang lumang unit na may malabong signal. Ngunit sapat na ang nakita niya para magngit-ngit ang kanyang kalooban. Isang news report ang nagpapakitang labas ng mansyon ng mga De Vega. Naroon si Armando at Chantal, nakasuot ng mga damit na kulay puti, masayang nag-aanunsyo ng kanilang nalalapit na kasal ng dekada. Gusto naming pasalamatan ang aming pamilya, lalo na si Don Renato, sa pagtulong sa amin na linisin ang pangalan ng De Vega mula sa mga taong nanamantala sa amin. Sabi ni Armando sa camera habang nakangiti ng plastic. Nakahawak si Winona sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang kasal na iyon ay gaganapin sa loob ng 2 linggo. Ang bawat dekorasyon, ng bawat pagkain, at pati ang wedding gown ni Chantal ay gagamitan ng perang akala nila ay nakuha na nila mula sa kanya. Magsaya kayo habang may oras pa, Brian. Bulong ni Winona sa harap ng screen. Dahil sa araw ng kasal nyo, hindi lang ang kuryente ang mawawala sa inyo. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa harap ng buong mundo. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumirot. Bakit kailangang sa ganitong paraan matapos ang lahat? May pagkakataon pa ba para sa katarungang hindi na uuwi sa pagiging halimaw? Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, may isang sandata na mas mabilis pa sa bala at mas matalas pa sa patalim ang bulong. Hindi kailangan ng baril para pumatay ng dangal. Sapat na ang isang kwentong may tamang timpla ng pait at dumi upang gumuho ang isang imperyo. Sa isang maliit at tago na karinderya, malapit sa pantalan ng Batangas, naupo si Winona sa pinakasulok na mesa. Ang amoy ng kumukulong bulalo at usok ng nagsisibak ng kahoy sa likuran ay bumabalot sa paligid.
Sa harap niya ay isang babaeng may makulay na bandana at mga matang tila nakakakita ng bawat lihim sa bansa. Si Tia Sora ang tinaguriang reyna ng mga marites. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng lupa, Winona, wika ni Tia Sora, habang humihigop ng mainit na kape mula sa isang basong plastic. Ang kanyang boses ay may gasgas ng katandaan, ngunit may talim ng karanasan. Ang balita sa Manila, tumakas ka raw dala ang pera ng mga De Vega at sumama sa kung sinong lalaki. Alam nating dalawa na hindi totoo yan, Tia Sora. Sagot ni Winona. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na envelope. Hindi ito naglalaman ng pera kundi mga dokumentong nakalap niya mula sa mga lumang file ng kanyang ama at ang mga resibo ng utang na siya mismo ang tumubos para sa pamilya De Vega. Sila ang nagnakaw sa akin. Sila ang nagtaksil. At ang babaeng ipapalit ni Armando sa akin, anak siya ni Don Renato. Isang malaking panloloko ang lahat. Napatigil sa pag-inom si Tia Sora. Dahan-dahan niyang binuklat ang envelope habang tinitingnan niya ang mga litrato ng bank transfers at ang kopya ng birth certificate ni Chantal na nagpapakita sa tunay na ama nito. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Napakakapal ng mga mukha nila, bulong ng matanda. Isang ngising puno ng pait ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniligtas mo sila sa pagkakabaon sa utang, tapos ikaw pa ang pinalabas na masama. Ang mga De Vega ay laging nagmamarunong dahil sa kanilang pangalan, pero ang totoo hungkag ang loob ng kanilang mansyon. Ayaw ko ng gulo, Tia Sora, pero kailangan ng mundo na malaman ang totoo, sabi ni Winona, ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bakas ng pagod. Gusto kong malaman ng bawat sulok ng Manila kung anong klaseng tao ang mga De Vega bago pa sila makatapak sa altar sa susunod na linggo. Hinawakan ni Tia Sora ang kamay ni Winona. Ang kanyang balat ay magaspang, ngunit ang kanyang hawak ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Huwag kang mag-alala, iha. Alam mo naman ang trabaho ko. Ang isang bulong dito sa Batangas ay magiging isang sigaw sa Manila bukas ng umaga. May mga koneksyon ako sa bawat labandera, bawat driver at bawat secretary sa Forbes Park. Hahayaan nating ang sarili nilang mga kaibigan ang maghukay ng kanilang libingan. Pag-alis ni Winona sa karinderya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Alam niyang sa oras na magsimulang kumalat ang balita, wala na itong balikan. Hindi niya ugali ang manira ng tao, ngunit sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay hindi paninira, ito ay katarungan. Sa sumunod na 2 araw, habang nakatira pa rin siya sa payak na bahay ni Lola Basyang, pinanood ni Winona ang dahan-dahang pagputok ng bulkan sa social media. Hindi ito nagsimula sa isang malaking balita. Nagsimula ito sa mga maliliit na post sa mga blind item na grupo. Isang kwento tungkol sa isang aristokratikong pamilya na baon sa utang. Isang kwento tungkol sa isang legal advisor na ang anak ay isang scammer. Sa bawat comment at bawat share, ang pangalan ng mga De Vega ay unti-unting nadadawit. Ang mga netizens ay nagsimulang magtanong, sino ang tunay na nagbayad ng party? Bakit biglang nagpakasal si Armando, na saan si Winona? Nagsisimula na silang magduda, Winona, sabi ni Lola Basyang habang pinapanood ang mga balita sa lumang cellphone ni Winona. Ang bawat post ni Chantal tungkol sa kanyang marangyang gown ay dinudumog na ng mga tanong tungkol sa kanyang tunay na ama. Nakatayo si Winona sa dalampasigan, pinapanood ang papalubog na araw. Ang kulay dugong langit ay tila nagbababala ng isang matinding gulo. Naisip niya si Armando, ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Siguradong sa mga sandaling ito, pilit nilang itinatago ang takot sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang akala niyo ay napatay niyo na ako noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Bulong ni Winona sa hangin. Pero hindi niyo alam, ang ulan na iyon ang naghugas sa aking takot. Ang bawat bulong ni Tia Sora ay kuko nakakalmot sa inyong mga maskara hanggang sa wala nang matira kundi ang inyong mga nakakadiring mukha. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam ni Winona kung sino ang nagpadala nito. Winona, itigil mo ito. Mag-usap tayo, huwag mong sirain ang pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pinindot niya ang delete at itinapon ang kanyang tingin sa malawak na dagat. Ang oras ng pag-uusap ay tapos na. Ngayon oras na para sa paniningil. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang taong hindi niya inaasahang madadamay
ngunit tila may hawak ng huling piraso ng puzzle ni Don Renato. Sino ang misteryosong lalaki na laging nakasunod kay Chantal? Huwag mong itulad ang balat ko sa balat ng hampas lupang pinalitan ko. Ayusin mo ang pagkakalapat ng tela kundi ay ipapakain ko sa iyo ang bawat karayom na hawak mo. Ang boses ni Chantal ay umaling-awngaw sa malaking master bedroom na dati ay pagmamay-ari ni Winona. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin, suot ang kanyang wedding gown, na gawa sa mamahaling French lace, isang obra na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Sa kanyang paanan nanginginig ang isang matandang mananahi pilit na inaayos ang laylayan ng gown habang ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa takot. Walang bakas ng awa sa mga mata ni Chantal. Para sa kanya ang bawat tao sa loob ng mansyong ito ay kasangkapan lamang para sa kanyang pag-akyat sa rurok. Hindi na niya kailangang magpanggap na mabait. Nakuha na niya ang loob ni Doña Consuelo at ang annulment ni Armando ay nasa proseso na. Sa tingin niya siya na ang bagong reyna ng Forbes Park. Chantal, hiha, dahan-dahan sa boses mo. Baka marinig ka ng mga bisita sa ibaba. Wika ni Doña Consuelo habang pumapasok sa silid bitbit ang isang baso ng wine. Ngunit kahit ang matanda ay may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ang mga balita sa internet lalong lumalala. May mga nagtatanong na kung bakit biglang naglaho si Winona at bakit ang daming utang ng pamilya na hindi nababayaran. Mommy, huwag kayong makinig sa mga marites na yan. Sagot ni Chantal habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng may paghanga. Inggit lang sila dahil ako ang magiging asawa ng isang De Vega. At tungkol sa pera, hawak na ni Papa ang lahat ng asset ni Winona. Konting pirma na lang at magiging cash na ang lahat ng iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mapagmataas na tono, ramdam ni Chantal ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Alam niya ang katotohanan, isang katotohanang itinatago nila ni Don Renato. Hindi siya ang bilyonaryang tagapagmana na ipinakilala nila sa pamilya De Vega. Siya ay isang babaeng galing sa utang na ang tanging baraha ay ang makuha ang yaman ni Winona bago pa matuklasan ng lahat ang kanilang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Armando, gusot ang barong at halatang puyat. Hindi ko makontakt ang mga bangko, Chantal. Sabi nila may security hold ang lahat ng accounts na inilipat sa atin ni Don Renato. Ano ba ang nangyayari? Baka system glitch lang yan, Armando. Mabilis na sagot ni Chantal bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Papa is handling it. Mag-focus ka na lang sa kasal natin. 1 linggo na lang magiging Mrs. De Vega na ako. Lumapit si Armando sa bintana, tinitingnan ang labas ng mansyon. May mga reporter na sa labas ng gate. At ang mga guard nagrereklamo na dahil 2 linggo na silang walang sweldo. Chantal, kung totoo ang sinasabi niyo na may pondo ka mula sa pamilya mo, bakit hindi mo pa ilabas? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Chantal sa kanyang mapapangasawa. Nagdududa ka ba sa akin, Armando? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nandidito noong kailangan mo ng karamay? Kung gusto mong bumalik sa baog at boring mong asawa, go ahead. Pero tandaan mo, wala ka nang babalikan dahil sa mata ng lahat isa kang taksil. Natigilan si Armando. Ang bawat salita ni Chantal ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang konsensya. Naalala niya ang lambing ni Winona, ang katahimikan ng kanilang gabi, at ang paraan kung paano siya inaalagaan ng dating asawa nang walang hinihinging kapalit. Ngunit huli na ang lahat. Nakatali na siya sa isang babaeng tila may pusong gawa sa asero. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang katulong ang pumasok para maghain ng merienda. Sa kanyang pagkataranta, bahagyang tumama ang tray sa braso ni Chantal. "You idiot!" sigaw ni Chantal sabay tulak sa katulong. Bumagsak ang mga tasa at nagkalat ang tsa sa sahig. Ang mahal ng gown na ito, kapag nadumihan ito kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, hindi mo ito mababayaran. Ang katulong ay lumuhod at nagsimulang pulutin ang mga basag na porselana, ang mga luha ay pumapatak sa sahig. "Pasensya na po, Ma'am Chantal. Hindi ko po sinasadya. Lumabas ka at huwag mong asahan ang sweldo mo ngayong buwan," dagdag ni Chantal habang pinapagpagan ang kanyang gown. Nang makaalis ang katulong na iwan, ang katahimikan sa silid, isang katahimikang puno ng tensyon at pagkabulok. Tumingin si Doña Consuelo sa kanyang paligid.
Ang mansyong ito na dati ay puno ng kaayusan at respeto sa ilalim ni Winona ay tila nagiging isang kulungan ng mga halimaw. Sa kabilang dako sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na kamera, kinukunan ng larawan ang bawat galaw sa loob ng bahay. Isang tawag ang pumasok sa kanyang radyo. "May nakuha ka na ba?" Tanong ng isang boses na babae. Sa kabilang linya, isang boses na malamig at puno ng awtoridad. "Opo, Ma'am Winona. Ang lahat ng pag-aaway nila pati ang pagtrato ni Chantal sa mga staff ay naka-record na. Handa na po ang lahat para sa susunod na hakbang." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki habang tinitingnan ang monitor. Ang maskara ng mga De Vega ay hindi lang basta nahuhulog, ito ay nadudurog. Ang bawat sentimong itinuring ninyong sa inyo ay isa ng pamatay na utang na sa akin lang may hantungan. Sa loob ng isang pribadong conference room sa isang kilalang bangko sa Makati, nakaupo si Winona sa dulo ng isang mahabang mesang gawa sa salamin. Wala na ang kanyang basang gown at ang anyong kaawa-awa. Suot niya ngayon ay isang asul na business suit na yakap ang kanyang katawan nang may awtoridad. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang malinis na bun at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang mamahaling salamin. Sa harap ng mga opisyal ng bangko, hindi siya si Winona De Vega ang asawang itinakwil. Siya ay si Miss W, ang kinatawan ng Phoenix Holdings. "Ma'am, sigurado po ba kayo rito?" tanong ng bank manager habang binabasa ang mga dokumento. Ang De Vega Holdings ay nasa listahan na ng distressed assets. Malubha ang kanilang pagkakautang at halos wala ng halaga ang kanilang mga stock sa merkado. "Iyon ang dahilan kung bakit ako narito." Sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matatawaran. "Gusto kong bilhin ang lahat ng kanilang outstanding loans. Lahat ng kanilang utang sa bangkong ito, pati na ang mga utang na naka-collateral ang kanilang mansyon sa Forbes Park at ang mga lupain nila sa Laguna. Bilhin niyo ang lahat para sa Phoenix Holdings." Nagkatinginan ang mga opisyal. Para sa kanila ito ay isang mapanganib na desisyon sa negosyo, ngunit para kay Winona ito ang pinakamahalagang investment ng kanyang buhay. Hindi siya bumibili ng kumpanya. Bumibili siya ng kapangyarihan upang diktahan ang katapusan ng kanyang mga kaaway. "Maayos po ang lahat ng pondo, Miss W. Ang Phoenix Holdings na ang magiging pangunahing creditor ng mga De Vega simula sa oras na ito," wika ng manager habang iniaabot ang isang panulat. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay habang lumalagda sa mga dokumento, nararamdaman ni Winona ang bawat sampal at bawat pag-alipusta na ibinato sa kanya noong gabing iyon. Sa bawat pirma, tila binabawi niya ang kanyang dignidad na sinubukang tapakan ni na Armando at Doña Consuelo. Ang bawat pahina ng kontrata ay isang hakbang palayo sa kanyang pagiging biktima at isang hakbang palapit sa kanyang trono bilang tunay na may-ari ng lahat. Nang matapos ang transaksyon, naiwan si Winona sa silid kasama ang kanyang secretary. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na folder. Naglalaman ito ng listahan ng mga ari-arian ng mga De Vega na kasama sa debt buyout. Sa dulo ng listahan, nakita niya ang isang item na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso: De Vega Family Heirloom Necklace. Ito ang kwintas na isinuot niya kay Doña Consuelo noong gabing iyon, ang alahas na pilit niyang tinubos para sa kanila. At ngayon muli itong babalik sa kanya, hindi bilang regalo, kundi bilang ebidensya ng kanilang pagkatalo. "Ipadala niyo ang formal na notice sa De Vega Holdings," utos ni Winona sa kanyang secretary. "Ipaalam niyo sa kanila na ang Phoenix Holdings na ang may-ari ng kanilang mga utang. At sabihin niyo rin na hindi kami tumatanggap ng anumang extension, payment in full o foreclosure ng lahat ng kanilang ari-arian sa loob ng 7 araw. 7 days po, ma'am, hindi po ba masyadong mabilis?" Para sa mga taong nagnanakaw ng oras at buhay ng iba, ang 7 araw ay masyado ng matagal. Malamig na tugon ni Winona. Samantala sa loob ng mansyon ng mga De Vega, ang hangin ay puno ng tensyon. Nakaupo si Armando sa kanyang opisina, pilit na iniintindi ang mga tawag mula sa bangko na hindi na sumasagot sa kanyang mga pakiusap. Pumasok si Doña Consuelo, halatang balisa ang kanyang mga kamay, ay nanginginig habang hawak ang isang sulat. "Armando, may dumating na sulat mula sa isang Phoenix Holdings." Wika ng matanda, ang kanyang boses ay paus sa takot.
Sinasabi rito na sila na ang may hawak ng lahat ng utang natin at binibigyan lang nila tayo ng 1 linggo para magbayad o kailangan nating lisanin ang bahay na ito. Phoenix Holdings ko ulit ni Armando habang hinahablot ang sulat. Sino ang mga ito? Hindi ko pa naririnig ang kumpanyang iyon. Tatawagan ko si Don Renato. Siya ang dapat mag-ayos nito. Ngunit sa sandaling iyon ang telepono ni Armando ay tumunog. Hindi ito si Don Renato. Isa itong automated message mula sa bangko na nagkukumpirma na ang kanyang personal na credit cards ay hindi na pwedeng gamitin. Sa bintana ng kanyang bagong opisina sa Makati, pinanood ni Winona ang paglubog ng araw sa itaas ng mga gusali. Ang anino ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, gaya ng dahan-dahang pagbalot ng kanyang mga plano sa pamilyang sumira sa kanya. Nagsisimula na ang bilang ng inyong 7 araw, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang wedding ring na ngayon ay nasa loob na ng isang maliit na basurahan. At sa ika-7 araw ang lahat ng inyong itinayong kasinungalingan ay guguho sa ilalim ng bigat ng inyong sariling kasakiman. Isang katanungan ang naiiwan sa hangin: paano tatanggapin ni Armando ang katotohanan na ang babaeng itinapon niya sa ulan ang siyang tanging may hawak ng kanyang hininga ngayon? Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo ma-access ang pondo? Renato, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang pangalan ng pamilya ko, pati ang pagpirma sa mga dokumentong kinuha natin kay Winona. Ang boses ni Armando ay pumapaos na sa galit habang hinahampas niya ang mesa sa loob ng opisina ni Don Renato. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalutang at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na pilit niyang itinatago. Sa kabilang dako si Don Renato ay hindi na ang kampanteng abogado na nakilala nila. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na nagtatype sa kanyang computer. Hindi ko alam, Armando, isang pader ang nakaharap ko sa bawat transaksyon. Sigaw ni Don Renato, ang boses ay puno ng desperasyon. Ang bawat account na inilipat natin kay Chantal ay biglang napasailalim sa isang global freeze order dahil sa reklamo ng Phoenix Holdings. May nag-file ng kaso ng fraud sa International Court. Hindi lang ito lokal na problema. Pumasok si Chantal sa silid, suot ang kanyang mamahaling robe, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at walang kahit anong makeup. Papaano nang mangyayari ang mga suppliers ng wedding nagbabanta na idedemanda tayo kapag hindi tayo nagbayad ng balance bukas? At ang gown ko, kinuha muli ng designer dahil tumalbog ang tseke. Pera-pera na naman ang iniisip mo, Chantal. Bulyaw ni Armando sa kanyang mapapangasawa. Hindi mo ba naiintindihan? Mawawalan tayo ng bahay. Ang Phoenix Holdings na yan, binili nila ang bawat utang natin. Inipit nila tayo sa lahat ng sulok. Huwag mo akong sigawan, Armando. Ganti ni Chantal, ang kanyang evil caricature ay lalong lumulutang sa gitna ng krisis. Kung hindi dahil sa akin at kay Papa matagal na kayong pulubi, kasalanan mo ito dahil masyado kang naging kampante. Kasalanan ko, kayo ang nag-utos na gumawa ng peking litrato. Kayo ang nagsabi na madaling nakawin ang yaman ni Winona. Ang boses ni Armando ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahan-dahang pumasok si Doña Consuelo. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga katulong, umalis na silang lahat, mahinang wika ng matanda. Pati si Lola ba siyang hindi ko na mahanap? Wala nang magluluto, wala nang maglilinis. At ang kuryente, sabi ng Meralco may notice na tayo ng disconnection. Ang golden moment ng kanilang pagbagsak ay narito na. Ang katahimikan ng isang mansyong dati ay puno ng yabang na ngayon ay amoy alikabok at takot. Ang mga kristal na baso sa mesa ay tila mga saksi sa kanilang dahan-dahang pagkabulok. Gawan mo ng paraan, Renato, yung utos ni Doña Consuelo habang lumalapit sa abogado. Gamitin mo ang mga koneksyon mo, hindi pwedeng mapahiya ang mga De Vega. Wala na akong koneksyon, Consuelo pa. Pag-amin ni Renato, ang kanyang boses ay basag. Ang mga taong dati ay tumatanggap ng lagay ko ngayon ay hindi na sumasagot sa tawag ko. Tila ba may isang mas malakas na puwersa na nagbabala sa kanila na huwag kaming lalapitan. Isang mapait na katahimikan ang bumalot sa silid.
Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Armando at ang mahinang paghikbi ni Chantal. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagkakaisa ng mga kontrabida ay tuluyan ng nag-crack. Nagsimula silang magtinginan. Nang may pagdududa, tila ba naghahanap ng kung sino ang unang magtataksil para lang maisalba ang sarili. May itinatago ka ba sa akin, Renato? Tanong ni Armando ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng hinala. Nasaan ang perang itinabi mo para sa emergency? Bakit nakikita ko sa screen mo ang isang booking para sa isang flight patungong Spain at para sa isang tao lang? Napatingin si Chantal at Doña Consuelo sa computer screen. Naroon ang isang kumpirmasyon ng flight ticket sa ilalim ng pangalan ni Renato, isang flight na aalis sa loob ng 6 na oras. Papa, iiwan mo kami. Ang boses ni Chantal ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Kailangan kong isalba ang sarili ko. Sigaw ni Renato habang mabilis na isinasara ang kanyang laptop. Kayo na ang bahala rito, wala na akong magagawa para sa inyo. Ngunit bago pa man makatayo si Renato, bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. 2 lalaking nakasuit ang pumasok, hawak ang mga legal na dokumento. Don Renato Armando de Vega, kami ay mula sa Phoenix Holdings. Wika ng isa sa mga lalaki. Narito kami para ipaalam na ang bawat galaw ninyo ay binabantayan. At Don Renato, ang inyong passport ay naka-flag na sa Bureau of Immigration. Wala nang takasan. Ang cliffhanger ay narito na habang nakatitig ang mga de Vega sa mga kinatawan ng Phoenix Holdings. Isang itim na tablet ang inilapag sa mesa. Isang video call ang biglang nag-connect. Ang mukha ni Winona lalong naging elegante at malamig ay lumitaw sa screen. Ang kanyang ngiti ay hindi puno ng galit kundi puno ng tagumpay na mas masakit pa sa anumang mura. Kumusta ang huling gabi ninyo sa mansion ko? Tanong ni Winona, ang boses ay parang isang malambing na kanta ng kamatayan. Huwag kayong mag-alala. Ang susunod na 7 araw ay magiging mas masaya pa. Parkag, sa ilalim ng maulap na langit, kung saan ang ingay ng lungsod ay napapalitan ng bulong ng hangin sa pagitan ng mga matatandang puno, nakatayo si Winona sa harap ng isang puting marmol na himlayan. Ignacio at Elena de Vega, ang mga pangalang nakaukit sa ginto, ay tila nagniningning sa gitna ng dapit hapon. Dito sa tahimik na sulok ng sementeryo, hindi siya ang matapang na presidente ng Phoenix Holdings. Dito, siya ay muling naging ang batang babaeng nangungulila sa yakap ng kanyang mga magulang. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay humahalo sa bango ng mga sariwang sampagitan na kanyang dala. Dahan-dahang lumuhod si Winona, binaliwala ang dumi sa kanyang mamahaling suot. Hinaplos niya ang malamig na bato doon sa bahagi kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang golden moment ay bumitay sa hangin. Naalala niya ang magaspang, ngunit mainit na palad ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isang palad na nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto kundi sa dangal. Papa, Mama, narito na ako. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Akala ko noon sapat na ang mahalin sila at pagsilbihan. Akala ko ang pagiging mabuting asawa at menugang ay sapat na para magkaroon ng pamilyang pinapangarap ko. Pero nagkamali ako. Hinayaan kong tapakan nila ang pangalang ibinigay ninyo sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak sa marmol. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pagpapaalam sa kanyang lumang sarili. Ang Winona na marupok at madaling mauto ay tuluyan na niyang inilibing kasabay ng kanyang mga pangarap kay Armando. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Nagiging halimaw na ba siya sa paraan ng kanyang paghihiganti? Hustisya ang hinahanap ko, hindi po ba pastaha? Tanong niya sa hangin, tila naghihintay ng sagot mula sa kabilang buhay. Sinira nila ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Ginamit nila ang kabaitan ko para busugin ang kanilang mga sarili. Kung hindi ko sila pipigilan, marami pa silang sisirain. Tila sumagot ang kalikasan ng isang malakas na ihip ng hangin ang nagpadala ng mga tuyong dahon sa kanyang paligid. Naramdaman ni Winona ang isang uri ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang laban ay hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang tindig ay muling naging matatag. Ngunit habang inaayos niya ang kanyang salamin,
Napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayong bahagi ng sementeryo. Isang lalaking nakasuot ang nakatayo sa labas nito nakatingin sa kanyang direksyon. Hindi ito isa sa kanyang mga tauhan. Sino ang estrangherong ito na tila binabantayan ang bawat galaw niya? Dangling mystery, isang itim na envelope ang nakita ni Winona na nakasitit sa gilid ng florera ng kanyang ama. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob, tanging isang lumang susi na may tatak ng isang logo na matagal na niyang hindi nakikita. Ang logo ng orihinal na kumpanya ng kanyang ama na akala niya ay tuluyan ng nawala. Naramdaman ni Winona ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. May mga lihim pa ba ang kanyang ama na hindi nalaman ni Don Renato May? Mas malalim pa bang dahilan kung bakit siya ang naging target ng pamilyang De Vega? Ang laban na ito ay mas malaki pa sa inaasahan ko. Bulong niya habang mahigpit na hawak ang susi. Cliffhanger, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video file ang ipinadala ni Tia Sora. Sa video makikita si Don Renato na may kausap na isang hindi kilalang tao sa isang madilim na parking lot. Ang huling sinabi ni Renato sa video, ang nagpatigil sa mundo ni Winona, "Huwag kang mag-alala, gagawin natin sa kanya ang ginawa natin sa ama niya, 10 taon na ang nakalilipas." Walang makakaalam. Nabitawan ni Winona ang kanyang cellphone sa damuhan. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa isang nakapanlulumong katotohanan. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi isang aksidente. Hindi bale nang walang pambayad sa kuryente bukas basta ngayong gabi, makikita ng buong Manila na ang pamilya De Vega ay hindi matitibag. Isuot mo ang kwintas na iyan, Chantal. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna. Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng pagmamalaki. Habang nakatitig sa salamin, tila nilalabanan ang katotohanang ang bawat ilaw na nagliliwanag sa mansyon ay galing lamang sa mga inupahang generator dahil pinutulan na sila ng serbisyo. Sa labas ang mga hardin ng Mansion de Vega ay nagmumukhang isang paraiso ng mga bulaklak at kristal, isang marangyang pagtatanghal na itinayo sa ibabaw ng kumunoy ng utang. Angot mga bisita ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa lipunan ay nagsisimula nang dumating dala ang kanilang mga plastik na ngiti at mapanuring mga mata. Sa loob ng kanyang silid si Chantal ay parang isang anghel sa kanyang puting gown, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang kwintas na diamante na dati ay suot ni Winona ay nakapulupot sa kanyang leeg, malamig at mabigat. Sa bawat kislap nito, tila ipinapaalala nito ang pagnanakaw na kanilang ginawa. "Mommy, nasaan si Papa? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot." Tanong ni Chantal, ang kanyang boses ay may halong nerbiyos. "Huwag kang mag-alala, Hija. Siguradong inaayos lang niya ang huling detalye para sa inyong honeymoon. Ngayong gabi wala nang makakapigil sa atin," sagot ng matanda bagaman ang sarili niyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kanyang terno. Samantala sa isang madilim na sulok ng kusina, ang mga katulong na natira ay nagbubulungan. Ang pagkain ay kulang, ang sahod nila ay hindi pa rin nababayaran, at ang bawat tray ng champagne na inilalabas nila ay tila isang insulto sa kanilang kahirapan. Ang karangyaan sa itaas ay isang mabulok na balat na nagtatago sa isang bangkay. Nakatayo si Armando sa altar na itinayo sa gitna ng garden. Suot niya ang kanyang barong na gawa sa pinakamahal na tela, ngunit ang kanyang puso ay tila isang batong nakalubog sa malalim na tubig. Tinitingnan niya ang mga bisitang bumabati sa kanya, ngunit ang bawat congratulations ay parang isang sampal. Naalala niya ang kasal nila ni Winona 10 taon na ang nakalilipas simple, totoo at puno ng pag-asa. Ngayon, ang lahat ay isang palabas lamang upang maisalba ang kanilang naghihingalong pangalan. Ladies and gentlemen, the wedding of the decade is about to begin. Anunsyo ng host na nagbigay ng hudyat sa pagsisimula ng musika. Habang naglalakad si Chantal sa gitna ng aisle, ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang kakaibang presensya ang naramdaman ni Armando. Sa pinakadulong bahagi ng garden sa likod ng mga huling hanay ng mga silya, isang lalaking nakasuit ang dahan-dahang naglalakad palapit. Hindi ito nakatingin sa bride. Nakatitig ito ng diretso kay Doña Consuelo at Don Renato na ngayon ay biglang lumitaw sa tabi ng altar. Ang lalaki ay may hawak na isang itim na envelope.
Walang nakapansin sa kanya hanggang sa makarating siya sa gitnang mesa ng mga De Vega. Nang walang pasabi inilapag niya ang envelope sa harap ni Doña Consuelo. Para sa inyo mula sa isang lumang kaibigan, mahinang wika ng lalaki bago mabilis na tumalikod at nawala sa dilim. Napatigil ang seremonya. Ang pari ay napatigil sa kanyang pagsasalita nang makitang binubuksan ni Doña Consuelo ang sobre. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig nang makuha niya ang laman nito. Hindi ito mensahe ng pagbati. Hindi rin ito tseke. Ang golden moment ay narito na mula sa loob ng sobre. Inilabas ni Doña Consuelo ang isang kupas na litrato, isang litrato ni Don Renato, at ng yumaong ama ni Winona si Ignacio na kinunan sa gabi ng aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangungusap sa pulang tinta, ang dugo ay hindi kailanman natutuyo. Naramdaman ni Doña Consuelo ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay tila biglang naging isang mahigpit na pagkakasakal. Tumingin siya kay Renato na ang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ano ito, Consuelo? Tanong ni Armando habang lumalapit ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Bago pa man makasagot ang matanda, ang lahat ng ilaw sa garden, ang mga generator na nagbibigay ng huling hininga ng liwanag sa mansyon ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Forbes Park. Sa gitna ng kadiliman, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng sound system. Hindi ito ang boses ng host. Ito ay ang boses ni Winona, malamig malinaw at puno ng kapangyarihan na tila nagmumula sa kabilang mundo. Nagsisimula na ang tunay na handaan, Armando. Handang-handa na ba kayong harapin ang inyong mga multo? Sa loob ng mansyong ito, ang bawat hininga ninyo ay utang na sa akin. At ngayong gabi dumating na ang oras ng paniningil. Ang boses ni Winona ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay tumagos sa kadiliman ng garden, mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa kalangitan ng Forbes Park. Sa gitna ng biglang pagkawala ng kuryente, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga kidlat at ang mga screen ng cellphone ng mga bisitang kanina lang ay nagtatawanan ngunit ngayon ay nanginginig sa takot at pagkalito. Ang amoy ng sunog na langis mula sa sumabog na generator ay humahalo sa mahal na pabango ng mga elitista na nagbibigay ng isang mapanghi at nakakasulasok na timpla. Winona, isang hampas lupa ka lang. Paano mo nagawang bastusin ang kasal ng anak ko? Ang sigaw ni Doña Consuelo ay basag puno ng puot at desperasyon habang kinakapan niya ang kanyang diamanteng kwintas sa dilim. Tila ba iyon ang tanging bagay na magliligtas sa kanya? Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ang narinig mula sa entrada. Kasunod nito ang pag-andar ng malalakas na headlight ng isang itim na SUV na nakatutok ng diretso sa altar. Sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, isang anino ang dahan-dahang lumakad palapit. Hindi ito ang basang Winona na itinapon nila sa ulan. Ang Winona na nasa harap nila ngayon ay suot ang isang itim na gown na gawa sa seda. Ang kanyang tindig ay kasing taas ng mga haligi ng mansyong kanyang itinayo. Ang kanyang mukha ay maliwanag hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa aura ng isang babaeng muling nabuhay mula sa sarili niyang abo. Sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga talulot ng rosas sa aisle, tila nadudurog din ang bawat pangarap ni na Armando at Chantal. Itigil mo ang drama, mommy. Wala na tayo sa teleseryeng inimbento nyo, malamig na wika ni Winona habang humihinto sa harap ng altar. Tiningnan niya si Armando na ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa ilalim ng liwanag ng headlight. Armando, hindi lang kuryente ang pinutol ko. Ang tubig, ang internet, pati ang bawat serbisyong nagpapatakbo sa buhay ninyo, lahat ng iyon ay sa ilalim ng Phoenix Holdings. At ang Phoenix Holdings, ako yon. Walang hiya ka, sigaw ni Chantal, pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na tuhod sa ilalim ng kanyang milyon-milyong pisong wedding gown. Inagaw mo ang lahat sa amin, Papa. Bakit hindi mo siya ipakulong? Magnanakaw siya. Napatingin si Winona kay Don Renato na nakatayo sa isang sulok hindi makagalaw. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo, Renato? Sabihin mo sa kanila na ang biometrics na kinakailangan para sa foreign trust ni Papa ay hindi mo kailanman magagaya. Sabihin mo sa kanila na ang bawat dokumentong pinirmahan ko sa iyo ay basurang papel na ngayon dahil sa fraud case na isinampa ko sa International Court.
Inilabas ni Winona ang isang asul na folder at inilapag ito sa mesa ng pari sa tabi ng mga wedding ring na ngayon ay wala ng halaga. Ito ang notice of foreclosure. Sa oras na ito ang mansyong ito ang bawat gamit sa loob, pati ang telang suot ninyo, ay legal nang kinuha ng Phoenix Holdings. You have exactly 30 minutes to take your personal belongings and leave. After that, my security team will escort you out. Hindi mo pwedeng gawin ito, bahay ko ito. Bulyaw ni Armando pilit na humahawak sa braso ni Winona, ngunit mabilis itong iniwas ng babae na parang diring-diri sa kanyang hawak. Hindi, Armando, binayaran mo ang bahay na ito gamit ang pera ko. At dahil napatunayan na ang panloloko ninyo ang kontrata ng kasal ninyo, ay kasing hungkag ng mga pangako mo, sagot ni Winona. Tumingin siya sa mga bisita na ngayon ay nagsisimula na ring magbulungan at mag-alisan. Sa inyong lahat na narito, pasensya na sa naudlot na handaan. Ngunit ang katarungan ay hindi marunong maghintay para sa dessert. Naramdaman ni Winona ang isang matinding bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ito galit kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan. Ang bawat gabi ng pag-iyak, ang bawat sakripisyong binaliwala, lahat ng iyon ay nagtapos sa sandaling ito. Tumingin siya kay Doña Consuelo na ngayon ay nakaluhod na sa damuhan, pilit na pinupulot ang mga diamante ng kanyang kwintas na nalaglag at kumalat sa putikan. Ang ginto ay madaling makuha, mamin, bulong ni Winona habang nakatitig sa matanda. Pero ang dangal, kapag nadumihan na ng dugo at kasinungalingan, kahit anong sabon hindi na kayang luminis. Biglang lumapit si Armando, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi o marahil ay takot na maghirap. Winona, please, mag-usap tayo. Alam kong mahal mo pa ako. Pwede nating ayusin ito. Iiwan ko si Chantal, ibabalik ko ang lahat. Ngunit bago pa matapos ni Armando ang kanyang sasabihin, isang tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa gate ng Forbes Park. Ang asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga pader ng mansyon, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa madilim na paligid. Masyado nang huli para sa mahal kita, Armando, wika ni Winona habang tumatalikod. Dahil ang mga pulis na iyon, hindi sila narito para sa akin. Narito sila para kay Don Renato at para sa iyo bilang accomplice sa pagnanakaw ng assets ng Phoenix. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dekada ng paghihirap para sa mga De Vega. Habang ang mga bisita ay nagkakagulo sa pag-alis, ang pamilyang dati ay tinitingala ay unti-unti nang kinakain ng dilim na sila rin ang gumawa. Walang bata, Armando. Isang malaking palabas lang ang lahat para masigurado kong pakakasalan mo ako at hindi mo ako iiwan sa gitna ng gulo. Ang mga salitang iyon ni Chantal ay tila isang huling bala na bumaon sa bungo ni Armando. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay pilit na pinaposas si Don Renato, nanigas si Armando sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa tiyan ni Chantal, na balot ng mamahaling tela ang tiyan na akala niya ay nagdadala ng kanyang tagapagmana. Ang tiyan na naging dahilan upang itapon niya ang 10 taon ng pagsasama nila ni Winona. Anong sinabi mo? Ang boses ni Armando ay parang isang bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid na wala ng lakas at saysay. Kailangan ko ng seguridad. Armando, akala namin ni Papa ay madali naming makukuha ang yaman ni Winona, pero nagkamali kami. Sigaw ni Chantal, ang kanyang mukha ay puno na ng luha at ang kanyang make-up ay nagkalat na nagmumukhang isang maskarang nabasag. Wala akong choice. Sino ba ang maniniwala sa isang babaeng walang kahit ano kundi ang ganda niya? Ginawa ko lang ang kailangan para mabuhay. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Armando. Ang tawang iyon ay puno ng baliw na pighati, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagguho ng huling kuta ng kanyang katuwiran. Tinalikuran niya si Winona para sa isang kasinungalingan. Sinira niya ang sarili niyang buhay para sa isang sanggol na hindi naman pala umiiral. Ang galing. Ang galing ninyong lahat pa. Wika ni Armando habang dahan-dahang lumuluhod sa basang damuhan. Ang kanyang marangyang barong ay nadudumihan na ng putik gaya ng kanyang dangal na ngayon ay wala nang maisasalba. Pinatay ko ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo para sa isang ilusyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kalalakihang nakauniforme ng isang inupahang security at jewelry agency ang lumapit kay Chantal.
Excuse me ma'am, kami ay mula sa Diamond Jewelers. Ang lahat ng alahas na suot ninyo pati ang kwintas na suot ni Doña Consuelo ay kailangan na naming bawiin. Ang mga tseke na ibinayad ninyo para sa renta ay lahat tumalbog. Hindi huwag akin ito sigaw ni Doña Consuelo, habang pilit na itinatago ang kwintas sa kanyang dibdib, ngunit walang awa itong binawi ng mga tauhan. Ang bawat diamante na kinuha mula sa kanyang leeg ay tila bawat hibla ng kanyang buhay na binubunot. Napanood ni Winona ang bawat eksena ng walang kahit anong kibo. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinagmamasdan ang mga taong dating nang api sa kanya na ngayon ay nagkakagulo sa harap ng publiko. Ang golden moment ay ang sandaling nakita niya ang sarili niyang wedding ring, ang singsing na kinuha ni Armando sa kanya para ibigay kay Chantal na ngayon ay hinahablot din ng ahensya dahil bahagi ito ng hindi nabayarang utang. Winona! Tawag ni Armando habang gumagapang palapit sa paanan ng kanyang dating asawa. Ang kanyang mga kamay na puno ng putik ay pilit na inaabot ang laylayan ng itim na gown ni Winona. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagmakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ako. Alam kong may puso ka pa. Iligtas mo ang pamilya natin. Dahan-dahang yumuko si Winona, tinitingnan si Armando ng diretso sa mga mata. Ang layo ng kanilang mga mukha ay sapat na para maramdaman ni Armando ang lamig na nagmumula sa babaeng dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Pamilya Pautiniak at Payanikian. Tanong ni Winona, ang boses ay malumanay ngunit kasing tigas ng bato. Pinatay ninyo ang pamilyang iyon noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Pinatay ninyo ang pamilyang iyon noong pinlano ninyo ang pagkamatay ng tatay ko 10 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Armando. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Anong sinasabi mo? Alam ko na ang lahat, Armando. Ang bawat pirma ni Don Renato, ang bawat sabotahang ginawa ninyo sa sasakyan ng tatay ko. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga pulis, patuloy ni Winona. Hindi lang kayo mga magnanakaw, kayo ay mga mamamatay tao. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpadala ng mga tuyong dahon. Sa paligid nila kasabay ng tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Armando. Ang bawat pagkalansing ng bakal ay tila dulo ng isang mahabang kabanata ng sakit. Diyan ka nababagay, Armando? Sa putikan pa. Ang huling salita ni Winona bago siya tumayo ng tuwid. Dahil ang mga taong gaya ninyo ay hindi kailanman karapat-dapat sa liwanag. Habang hinihila ng mga pulis si Armando, Chantal at Don Renato, palayo sa garden na iwan ang katahimikan sa mansyon ng mga De Vega. Ang bawat bisita ay nakaalis na, ang bawat ilaw ay patay, at ang tanging narinig na lamang ay ang mahinang paghikbi ni Doña Consuelo na nakaupo sa gitna ng madilim na bulwagan, yakap ang kanyang sarili na wala ng kahit anong hiyas na may susuot. Tumingin si Winona sa itaas sa madilim na langit na unti-unti nang nagbubukas para sa sikat ng buwan. Naramdaman niya ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa pangungulila kay Armando, kundi dahil sa wakas ang hustisya para sa kanyang ama ay nakamit na. Tapos napapambulong niya sa hangin, malaya na tayo. Ang pinakamahirap na aminin sa sarili ay ang katotohanang ang taong nag-abot sa iyo ng tinapay ay siya ring humasa ng kutsilyong isasaksak sa iyong likuran. Nakatayo si Winona sa likod ng isang makapal na salamin sa loob ng silid interogasyon ng National Bureau of Investigation. Sa kabilang panig nakaupo si Don Renato, suot ang isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo na tila humihigop sa lahat ng natitirang kulay sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang mamahaling tabako, wala na ang kanyang kurbata, at wala na ang kanyang mapanuyang ngiti. Ang makapangyarihang mastermind na nagmamanipula sa buhay ni Winona sa loob ng 2 dekada ay mukhang isang matandang lantapilit na iniiwas ang kanyang mga mata sa bawat dokumentong inilalatag ng mga investigador. Hindi ko alam kung anong sinasabi ninyo. Ang aksidente ni Ignacio ay isang trahedya, isang malungkot na bahagi ng nakaraan. Ang boses ni Renato ay nanginginig, pilit na humahawak sa huling hibla ng kanyang kasinungalingan. Hindi na nakatiis si Winona. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matatag na ritmo sa sahig, isang tunog ng katarungang dahan-dahang lumalapit.
Inilapag niya sa mesa ang lumang susi na nahanap niya sa sementeryo at ang tablet na naglalaman ng biometrics encrypted video mula sa itim na kahon ng sasakyan ng kanyang ama. Ang akala mo ay nakuha mo ang lahat. Renato. Ang boses ni Winona ay malumanay ngunit puno ng talim. Akala mo ay ang pera lang ni Papa ang protektado ng biometrics. Pero hindi mo alam na ang bawat sasakyan na pag-aari ng aming pamilya ay may dashboard camera na ang memorya ay nakalink sa aking fingerprint. 10 taon mo itong itinago, pero ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para huminga. Pinindot ni Winona ang play. Ang malabo ngunit malinaw na boses ni Renato sa video habang kinakausap ang mekaniko na sumabotahe sa preno ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang golden moment ay ang sandaling nakita ni Winona ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Renato. Ang bawat salitang binitawan ng matanda sa video ay parang isang pako na itinitira sa sarili niyang kabaong. I did it for my daughter, I did it for Chantal. Biglang sigaw ni Renato ang kanyang boses ay naging isang nakakatakot na palahaw ng pag-amin. Lagi na lang si Ignacio ang tinitingala. Si Ignacio ang mayaman, si Ignacio ang magaling. Pagod na akong maging anino lang niya. Ginamit mo ang pagmamahal mo sa anak mo para pumatay ng kapatid. Sagot ni Winona, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. At tingnan mo ngayon, Renato. Nasaan si Chantal, nasaan ang anak na ipinagpalit mo sa kaluluwa mo? Naroon siya sa kabilang selda, sinusumpa ka dahil hindi mo siya nagawang protektahan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Winona ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib, hindi dahil sa galit kundi dahil sa panghihinayang. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon ay nauwi sa isang malamig na silid at mga kamay na may posas. Samantala sa labas ng gusali na silayan ni Winona ang isang anyo na halos hindi na niya makilala. Si Doña Consuelo nakaupo sa isang bangko sa gilid ng kalsada, yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamot at ilang piraso ng damit. Wala na ang kanyang mga katulong, wala na ang kanyang mansyon, at wala na ang kanyang dangal. Ang reyna ng Forbes Park ay isa na lamang matandang babae na naghahanap ng masisilungan sa gitna ng init ng araw. Miss Winona, handa na po ang lahat ng papeles para sa tuluyang pagsekwester ng lahat ng assets ni Renato, wika ng kanyang abogado habang lumalapit. Wala na silang matatakbuhan. Tumango si Winona ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang tagumpay ay lasang abo sa kanyang dila. Nakuha niya ang katarungan, nakuha niya ang yaman, ngunit ang bawat sentimo nito ay may bahid ng dugo at luha. Dangling mystery. Habang inililigpit ni Winona ang kanyang mga gamit, isang opisyal ng pulis ang lumapit at nag-abot ng isang maliit na plastic bag. Nakuha po namin ito sa personal na vault ni Don Renato sa kanyang opisina, ma'am. Nakapangalan po sa inyo. Sa loob ng bag ay isang lumang liham na selyado pa. Ang sulat kamay sa labas ay kilalang-kilala ni Winona, ang sulat kamay ng kanyang ama. Bakit itinago ito ni Renato sa loob ng 10 taon? At ano ang ibig sabihin ng huling pangungusap ni Renato bago siya ilabas ng silid? Hindi ka pa tapos, Winona. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Cliffhanger nang buksan ni Winona ang liham sa loob ng kanyang sasakyan, isang luma at kupas na litrato ang nalaglag. Hindi ito litrato ng kanyang pamilya. Litrato ito ng kanyang ina na may kargang isang sanggol. Isang sanggol na may kakaibang balat sa kanang balikat, kaparehong-kapareho ng balat na nakita niya kay Chantal noong gabing iyon sa mansyon. Nabitawan ni Winona ang papel habang ang kanyang mundo ay muling nagsimulang umikot sa isang panibagong katotohanan na hindi niya kailanman inakala. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagkatalo kundi ang malaman na ang taong itinuring mong kaaway ay kabahagi pala ng iyong sariling dugo. Nakatayo si Winona sa harap ng rehas ng presinto, tinitingnan ang isang babaeng wala na ang ningning sa mga mata. Si Chantal, na suot pa rin ang gusot at maduming wedding gown, ay nakaupo sa sahig ng selda, yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatitig sa kawalan. Ang bawat hibla ng mamahaling lace ng kanyang damit ay tila mga galamay ng nakaraan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Dahan-dahang inilabas ni Winona ang lumang litrato mula sa kanyang bag at idiniit ito sa malamig na rehas. Bakit meron kang balat sa kanang balikat na katulad ng sasanggol na ito, Chantal? Bakit itinatago ni Renato ang liham na nagsasabing
Ang aking ina ay may isa pang anak bago siya napangasawa ng aking ama. Napaangat ng tingin si Chantal. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot ay biglang napuno ng isang nakapanghihilakbot na takot. Anong sinasabi mo? Magkapatid tayo sa ina Chantal. Ang boses ni Winona ay bumasag sa katahimikan ng presinto puno ng pait at pangungulila. Ginamit ka ni Renato. Nalaman niya ang lihim ng aking ina at kinuha ka niya mula sa kanya noong sanggol ka pa lang para lamang gawing sandata laban sa pamilya ng aking ama. Pinalaki ka niya sa puot, pinalaki ka niya sa kasinungalingan para lamang makuha ang yaman na sa tingin niya ay ipinagkait sa kanya. Isang nakabibinging palahaw ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Chantal. Ang golden moment ay ang sandaling binitawan ni Chantal ang kanyang pagmamataas at tuluyang gumuho sa harap ni Winona. Hindi na sila ang bida at kontrabida ng isang teleserye. Sila ay dalawang babaeng biktima ng kasakiman ng isang lalaking nagnakaw ng kanilang pagkabata at pagmamahalan. Patawad! Winona, patawad! Hikbi ni Chantal habang pilit na inaabot ang kamay ni Winona sa pagitan ng mga rehas. Wala akong alam. Ang sabi ni Papa, ikaw ang nagnakaw ng buhay na dapat ay para sa akin. Ang sabi niya, kailangan kitang sirain para makuha ko ang hustisya ko. Hinawakan ni Winona ang nanginginig na kamay ni Chantal. Sa sandaling iyon, ang galit na nagpapatakbo sa kanyang buhay sa loob ng maraming linggo ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa isang bagay na hindi mo ginusto, Chantal. Pareho tayong naging bilanggo ng mga plano ni Renato. Habang naglalakad si Winona palabas ng presinto, sinalubong siya ng balita mula sa kanyang abogado. Si Armando ay nahatulan na ng pagkakabilanggo dahil sa pakikipagsabwatan sa pagnanakaw ng assets, habang si Doña Consuelo ay dinala sa isang charity shelter matapos makaranas ng matinding nervous breakdown. Ang imperyo ng mga De Vega ay tuluyan ng gumuho at sa ibabaw ng mga guhong iyon, isang bagong pundasyon ang itinayo ni Winona. Ang huling hakbang ng kanyang paghihiganti ay hindi ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa puot. Ginawa ni Winona ang mansyon ng mga De Vega na isang home for the abandoned mothers and children, isang lugar kung saan ang bawat biktima ng pang-aabuso ay makakahanap ng pagkalinga na ipinagkait sa kanya noon. Dangling mystery. Habang iniaayos ni Winona ang kanyang mga huling gamit sa mansyon, nakita niya ang isang maliit na susi na may nakasabit na pangalan, Ignacio's Secret Garden. Wala siyang alam na may hardin ang kanyang ama na nakatago sa likod ng property. Ano ang itinatago ng kanyang ama sa lugar na iyon na hindi kailanman nahanap ni Renato? Cliffhanger. Nang marating ni Winona ang dulo ng malawak na hardin, nakakita siya ng isang maliit na gazebo na balot ng mga gumamela. Sa gitna nito ay isang selyadong baul na gawa sa nara. Nang buksan niya ito, gamit ang huling susi, hindi ginto ang nakita niya, kundi ang isang lumang cassette tape na may label na para kay Winona, ang katotohanan tungkol sa gabing iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang hawak ang tape. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit tila may isa pang lihim ang kanyang ama na magbabago sa turing niya sa kanyang nakaraan. Sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Batangas, tila unti-unting tinatangay ng dagat ang bawat bakas ng pait na dumaan sa buhay ni Winona. Wala na ang ingay ng Manila, wala na ang amoy ng usok at pagkukunwari ng Forbes Park. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang malambing na awit ng kalikasan at ang mahinang pag-ikot ng cassette tape sa loob ng isang lumang player. Winona, anak! Ang boses ng kanyang ama sa tape ay basag ngunit puno ng init na tila ba katabi lang niya ito sa ilalim ng gazebo. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang huling lihim na itinago ko. Huwag kang magalit sa iyong ina. Ang pag-alis niya noon ay hindi dahil hindi ka niya mahal, kundi dahil kailangan niyang protektahan ka mula sa dilim ni Renato. Ang kapatid mo si Chantal, siya ang huling hiling ko sa iyo. Huwag mo siyang hayaang lamunin ng puot na itinanim ng ibang tao. Ang tunay na yaman, anak, ay hindi ang perang iniwan ko, kundi ang kakayahan mong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Isang mainit na luha ang gumulong sa pisngi ni Winona,
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-unawa. Dahan-dahang pinatay ni Winona ang player. Ang katahimikang sumunod ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng kapayapaan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Vega. Si Armando ay nananatili sa loob ng bilangguan, binubuno ang parusa sa kanyang mga pagkakamali, habang si Doña Consuelo ay naninirahan na sa isang tahimik na kumbento sa probinsya, malayo sa karangyaan, at malayo sa mga taong dati ay kinatatakutan siya. Si Chantal naman, matapos ang ilang buwan sa isang rehabilitation center, ay dahan-dahang bumabangon. Siya na ngayon ang katuwang ni Winona sa pagpapatakbo ng Ignatius Haven. Ito shelter na itinayo nila para sa mga inabusong kababaihan. Ate Winona, handa na po ang hapunan. Tawag ng isang pamilyar na boses mula sa veranda. Lumingon si Winona at nakita si Chantal na may suot na simpleng duster ang kanyang mukha, ay wala ng bahid ng kapalaluan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang simpleng ngiti, naramdaman nila ang bigat ng kanilang pinagdaanan na tuluyan ng naglaho. Wala ng kontrabida, wala ng bida, mayroon na lamang dalawang magkapatid na natutong magpatawad sa isa't isa at sa kanilang mga sarili. Susunod na ako, Chantal, sagot ni Winona. Tumingin muli si Winona sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa gitna ng kulay kahel na pagsikat ng araw. Naisip niya ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang kasal, ang kanyang yaman, at ang kanyang tiwala. Ngunit sa huli na pagtanto niya na ang lahat ng pagkawala ay naging daan lamang para matagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ganti. Kung minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang bagong simula. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang sugat, kundi pinili mong huwag nang maging bilanggo ng sakit na dulot nito. Sa gabing ito, ang bawat bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang buhay na muling nabuo. Si Winona ay hindi na ang babaeng itinapon sa ulan. Siya na ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa iba. At sa kanyang puso, alam niyang sa wakas, siya ay tunay na malaya. Habang pinapanood natin ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas, kasama sina Winona at Chantal, tila ba kasabay nitong natutunaw ang bawat tinik na bumaon sa ating mga puso. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay nagdadala ng pangako ng isang bagong simula na wala ng bahid ng puot at pagkukunwari. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako sa mahabang biyaheng ito ng damdamin hanggang sa huling istasyon ng ating kwento. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan itinapon si Winona sa gitna ng ulan, habang suot ang kanyang marangyang gown, parang ako mismo ang nakaramdam ng hapdi sa bawat patak ng tubig at bawat insultong ibinato sa kanya ng pamilya De Vega. Napakahirap tanggapin na ang mga taong dapat nating kuta ay sila pa palang magiging baha na lulunod sa ating pagkatao. Ang kwentong ito ay hinulma ko mula sa mga tunay na hinaing at tagumpay ng mga kababaihang aking nakilala, mga kwento ng pagsisikap na madalas ay hindi naririnig ngunit punong-puno ng ginto at aral. Katulad ng biometrics ng ama ni Winona na hindi kailanman nagaya ni Don Renato. Tandaan ninyo na ang inyong tunay na halaga ay nakaukit sa inyong kaluluwa at hindi ito kailanman mananakaw ng kahit anong peking dokumento o masakit na salita ng ibang tao. Sa inyong tingin, naging tama ba ang desisyon ni Winona na patawarin si Chantal at gawing katuwang sa kanyang bagong buhay? Or baka naman mas marapat na tuluyan na silang nagkanya-kanya? Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan man kayo ngayon, marahil ay nagluluto para sa hapunan, nagtutupi ng mga damit, o baka nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift sa trabaho. Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Dito tayo ay isang pamilyang handang makinig sa inyong mga sariling kwento ng pakikipagsapalaran. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag sa inyong gabi. Hangad ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng isip at ang lakas na laging bumangon, gaya ng isang phoenix mula sa sarili nitong abo. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento ang lihim na haligi at ang muling pagbangon ni Winona paalala.
Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng mga positibong mensahe sa buhay.